Magandang araw mga kapwa ko dalagwika. Ako po pala si Welang H. Mandiloso mula sa Kolehiyo ng Edukasyon, Major sa Filipino unang taon. Ngayong araw ay mula nating bubuksan ang pinto ng kalaman upang tuklasin ang panibagong paksa na tiyak magpapalawak sa ating pag-unawa sa wika. Tara, samahan niyo ako at sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng ponolohiya. Ang ponolohiya. Ang phonology o phonology ay tumutukoy sa makagham na pag-aaral ng makabuluhang tunog na kinikilala nating phonema. Ayon kay Santiago 2003, makabuluhan ang tunog kapag ang pag-alis o pagpapalit nito ay nagbabago sa kahulugan ng salita. Ang pagsasalita ay binubuo ng tatlong mahalagang salik. Una, enerhiya. Enerhiya, ito ang lakas o hangin mula sa baga na nagsisilbing pinagmulan ng tunog. Pangalawa, artikulador. Artikulador, ito ang mga bahagi ng bibig tulad ng dila, ngipin at labi na humuhubog sa tunog upang maging malinaw na salita. Pangatlo, ang resonador. Ito naman ang bahaging nagbibigay buhay at lambing sa tinig gaya ng ilong at bibig na pinagdaraanan ng tunog. Ang pagtutulungan ng tatlong mahalagang salik na ito ay nagbubunga ng tunog. Alam mo ba na ang ating bibig ay may malaking papel sa malinaw na pagbigkas ng bawat tunog? Tama! Kabilang dito ang dila at panga, ngipin at labi, gayon din ang matigas at malambot na ngalangala kung saan lahat ay magkatuwang sa paglikha ng malinaw na tunog. Ngayon, huwag na natin patagalin pa. Tara na tuklasin at pag-usapan ang wastong paraan ng punto ng artikulasyon, ang susi sa malinaw at tamang pagbigkas ng bawat tunog. At ngayon, huwag na natin patagalin pa. Tara na tuklasin at pag-usapan ang wastong paraan ng punto ng artikulasyon, ang susi sa malinaw na tamang pagbigkas ng bawat tunog. Punto ng artikulasyon, naglalarawan kung saang bahagi ng ating bibig nagaganap ang saglit na pagpigil o pag-abala sa paglabas ng hangin sa pagbigkas ng isang katinig. Ang punto ng artikulasyon ay may 5 uri. Una na rito ang panlabi, sumunod ang pangipin, panggilagid, sunod ang dilar o pangalangala, at panghuli ang glutal. Ngayon, halina't ating isa-isahin ang mga ito upang mas maintindihan niyo. Narito ay ang panlabi. Ito ay ang mga tunog na nalilikha kapag ang ibabang labi ay dumidikit sa itaas ng labi. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng saglit na pagsara ng daloy ng hangin bago ito palabasin, kaya't nabubuo ang mga tunog na pa, ba, at Halimbawa, ba, 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 puno, ba, 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 bata, mesa. Ikalawa ay ang pangipin. Ito ay mga tunog na nalilikha kapag ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa itaas. Sa ganitong paraan, nakakaroon ng saglit na pagharang sa daloy ng hangin bago ito palabasin, kaya't nabubuo ang mga tunog na ta, 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 at halimbawa ng pangipin, ta, 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 tao, da, 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 dala, nasa. Ikatlo ay ang panggilagid. Ito ay mga tunog na nalilikha kapag ang dulo ng dila ay dumidikit o lumalapit sa gilagid. Sa ganitong paraan, nakakaroon ng bahagyang harang sa hangin na nagre-resulta sa malinaw na tunog. Kaya't nabubuo ang mga tunog na at bawa, sarap, lupa, ramo.
ay ang pangalangala o velar. Ito ay mga tunog na nalilikha kapag ang likod ng dila ay dumidikit sa malambot na ngalangala. Sa ganitong paraan ay ang hangin ay pansamantalang nahaharangan bago ito palabasin. Kaya't nabubuo ang mga tunog na k, 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 at k, k, k. Halimbawa, k, 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 kape, k, 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 gabi. Kalima ay ang glutal. Ito ay mga tunog na nalilikha sa lalamunan dahil sa paghinto o paglabas ng hangin mula sa glutis. Sa ganitong paraan, ang tunog ay nagmumula sa vocal cords o lalamunan kaya't nabubuo ang tunog na ha, ha, ha. Tawa, ha, ha, hangin. Tapos na nga nating talakayin ang punto ng artikulasyon. Ngayon, dadako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Paraan ng artikulasyon, ipinapakita kung paano gumagana ang mga sangkap sa pagsasalita at kung paano lumalabas ang hininga sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng mga Mayroong 6 na uri ang paraan ng artikulasyon. Una, pasara, pailong, pasutsot, pagilid, pakatal, at malapatinig. Una, ang pasara. Ang daanan ng hangin ay harang na harang. Ang halimbawa ng parang artikulasyon na pasara ay una ang walang tunog, ay ang letrang P, letrang T, at letrang K. At para naman sa letrang may tunog, ang letrang B, letrang D, at letrang G. Pailong. Ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukot ng dulong dila sa taas ng mga ngipin, o kaya dahil sa baba ng velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Ang halimbawa ng paraang pailong ay may tunog. Sa letrang M, at sa letrang N naman, Pangatlo, ang pasutsot, ang hangin lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at mga langala o kaya mga babagtingang pantinig. Ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasutsot ay ito ay walang tunog. Ang letrang S at letrang H. Pang-apat, ang pagilid. Ang hangin ay lumalabas sa mga gilid ng dila sapagkat ang dulang dila ay nakadikit sa punong gilagid. Ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pagilid ay may tunog at ito ang letrang L. Pang-5, pakatal. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na pagbalag ng dulong nakaarkong dila. Ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pakatal ay may tunog. Ito ang letrang R. Nasa panghuli na tayo, ang paraang artikulasyong malapatinig. Malapatinig, dito ay nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Ang halimbawa nito ang letrang W, wah, at letrang Y, ya. Kaya naman, sa pag-unawa sa punto at paraan ng artikulasyon, mas nagiging madali para sa atin ang mas magbigas at mas malinaw na pakikipag-usap sa iba. Naway may naintindihan kayo sa aking video. Salamat!